Tara, mag-code tayo. Gawin natin itong event bubbling capturing. Ito yung isa sa isa sa nakakalito na kung ano ba yung bubbling tsaka capturing. So, yan. So, minsan, may mga code ako na hindi ko alam na pag hindi siya gumagana, so ang default ng pangatlong parameters sa add event listener is false. Minsan pag ginagawan true, gumagana. Pero hindi ko alam exactly bakit ba gumagana. Sa pagka meron akong listener na parang hindi nakaka-listen dun sa sa event, parang hindi dumarating sa kanya. So, pinapanood ako ng true. Pero hindi ko alam exactly kung bakit. Ganun. Minsan hinuhulaan ko lang. So, parang ano yun, hindi maganda yun. Kasi although gumagana, so hindi mo naman exactly alam kung bakit gumagana. Yun. So, minsan madalas mangyari na nauulit na hindi mo alam exactly yung ginagawa mo. So, may term nga rin yung cargo call programming. So, i-google nyo na lang. So, ayun yung, teka, ano ba to? Ayan, cargo call programming. Dito natin, tanong na. Ayan, cargo call. Ayan. Galing yan sa word na cargo call. Ayan yan. Merong may history yan. May istorya behind that cargo code. Ayan. Yan, software development. So, style, basahin nyo na lang yan. So, ma-appreciate nyo yan. So, yun. Iwasan natin to, yung cargo code programming. Ayan. Tapos, yun. So, ngayon, naalamin ko na, once and for all, alamin ko na kung ano ba talaga yung behavior na yung bakit minsan gumagana kapag nilagyan ng true yung admin pleaser at ba't hindi siya gumagana pagka naka-false siya. Yung default niya, false. Ngayon. So, para maiwasan na natin yung ano, nanguhula lang. Ayan. Ayan, alamin natin ano ba yung yung capture sa inyong pangatlong parameter dito sa ano sa document add event listener, pangatlong parameter nun is use capture. So test natin siya rito. Punta tayo rito sa experiment folder natin. Ayan, tapos gawa tayo ng folder na directory na bubbling capturing. Tapos gawa tayo ng file dyan sa loob ng text file. Save natin sa slash experiment slash bubbling capturing. Ayan. Save natin sa as a.html. So ngayon, punta tayo sa terminal. Ayan, punta tayo sa terminal. HTTP server. So, pwede ba walang dot? Hindi rin wala. Okay, ayan. So, dito, buksan natin itong kabila. Localhost 8080. Ayan yun. So, buksan natin itong a.html. Ayan. Ba't meron siyang fail? Ayan. At may back value agad. Wala pa tayong code dito. Saan galing yun? Kanina yata yun nakacache. Okay. So, testingin natin. Strong. Ayan. Okay. Tapos reload natin. Ayan. So, lagay tayo rito ng yun. Ano ba yung bubbling tsaka capturing? So, hanapin natin.
Maski ako, kailangan ko rin alamin to. Ayan. So, tanong natin baka, although sabi niya mahirap siyang i-gas kung purely from points, pero try natin baka maintindihan natin. Pero actually mas madali ito pagka naka-visualize eh. Dati paano natandaan ako may mga box tapos makikita mo kung hanggang saan yung propagation. Okay, pero try muna natin ang tanong lang. What is bubbling? What is bubbling? Yeah. Okay. Travels down through the trickling phase. When an event occurs on an element, click on a button on that single parent propagation through the tree. So capturing phase starts at the root of the DOM or document object and travels on to the down to the ancestor element. Okay. 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 Let's try natin. Gayahin natin to. Okay. Sabi niya, okay, lagyan natin ako ng ID. Give sharp outer. Sharp outer, sharp middle. At pa isa. Bottom, sharp inner. Tapos meron pang click, me, and tab. Okay. Hindi niya, hindi niya in-input. Okay. Dapat tayong face jump. Gawa tayo ng ano. Meron ganun eh. Meron ganun tools na pagka nag-alt option or alt slash magja-jump siya doon para hindi na tayo mag one word to the right. Ganyan. Kaya hanapin ko nga yun. Hanapin natin. Ace jump din eh. Ace jump. Ayan. Ace jump o meta jump. Ano yung ginagamit ko rito? Basta yung shortcut niya. Alt, alt slash. Eh, mas gamit ako rito. Parang ito yata yung meta jump. Parang ito yung mas familiar ako eh. Ayun, ito yung mas familiar ako. Pero mas maraming download yung isa. Diba? Almost half million. More than half million. Ito, 170. Next time try ko to. Pero ito yung mas familiar ko eh. Alt slash. Yan. Install natin siya. Okay. So para hindi tayo, ano, para mas mabilis tayo mag-code. So ito, punta tayo rito. Yan. So, yan. Punta tayo dun sa dito. Yung less than na yan. So, gagawin natin, alt slash. Okay, hindi pa ata nag-effect yung ano. Yung extension, try natin. Extension. Yeah. Meta. Jump. Meta jump. Meta go. Jump. Meta go ba? Meta jump. Meta jump. Kaya yun. Parang, ito. Go to smart before and after. Ayan ito. Option slash o alt slash. Yun, then nag-highlight siya, di ba? Ayan, type natin, halimbawa, letter P. So, pupunta siya sa loob doon. Ayun. So, type natin, exclamation mark. Oh, ayan.
Ayun. So, type natin less than. So, type natin J. Direct ron. Ayun. So, okay. Yan. Okay. So, yan. Enter natin siya. Enter. Okay. So, doon. Dito tayo. Alt slash then C. Type natin K. Yan. Enter. Pwede na tayo. Okay. Okay. So, testing natin. Yan. Meron siyang click me. Tapos, again nga natin ito ng visualization. So, tayo rito. Gawa tayo ng style. So, yung outer, sharp outer, gawa natin siya ng style by style. Background, and UGC. So, red. Background color. Tapos, si middle ay okay, background color blue. Okay, blue. Tapos, ito si inner ay red, blue, yellow. Okay. Hindi natin mga ito. Margin 1 pm. Okay, balik tayo dito. Kasi natin. Kita ba yung red? Hindi yata. Okay. Hindi ko tayo red. Background color. Red. Asan yung red dyan? Okay. 20 pixel. Margin ba o ano? Padding naman red. Padding. Padding. Red, blue, yellow. Uy, nagko-conflict siya dun sa ano ko. Sa shortcut ko. Bring control. May pag-go. Meron siya rito. Nagko-conflict. Control edge. Okay. Control alt edge. Okay. Kaya lang nga. Teka lang. Kasi may padding. Saan yung red? Outer. Ay, parehas palang outer to. Middle. Ano naman pala? Patama na yung kanina. Baka kung ginanagana yung dati nagana ito. Disable ko nga ulit. Yung pa nag-interview sa shortcut ko yung install. Kaya yun ano. Ayun na. May conflict siya sa shortcut keys ko. Okay. Mamaya. Iyanin ko. Pag ganahin ko ulit. Ay, ito. Balik tayo rito. Red, blue, yellow, outer. And navigate natin yung code. Manu. Up, down. Okay. Kaya, hindi natin sinasabi ni ano. Ni, yan. So, meron siya ritong bubbling. So, pag bubbling ay yung ano alin bubbling. So, yung capture from the root, pinakataas, down to the
target yata 'tong ancestor element. Okay, ayun yung target na 'to. Ito reach the actual element. Ngayon tapos bubbling yung pabalik yata. Ito yun, ayun yata yan. Okay. So ito yung okay, ito yung tinatawag na so naka-capture pole siya. Pag kinlik natin yung inner, ito tong inner, due to bubbling. So naka-use capture poles, wala tayong pangatlong parameter. So 1, 2, wala tayong comma, root. So default nun is false. So ang sabi rito, yung lalabas na unang mag-execute ay ang ay nyo muna magra-run. Bawa click yung click me. So ito itong button na to ay muna. And then sunod na lalabas ay ang middle. Tapos huling-huli yung parent. Ayun yung bubbling. So mamaya ano yun natin, ano ba yung capturing. So try natin na. So ito, sabi rito, yan. So inner muna. Event listener. Okay. So ito yung shortcut ng function. So ganyan. Natin siya dyan. Tapos conserve flag. Inner drop and click. Yan. So yung ginagamit ang shortcut. Hindi na ba? Patuloy. Kapatanggal dito lang siya. Command shift right. Anyway, okay, so ganito na lang. Inner, so inner, lagyan natin si middle. Yan, middle, div. Tapos yung huli ay si outer div click. Yan, testing natin. So punta tayo rito, reload. Ay, ito ba? Ayan. Lagyan natin ng script. Palimutan. Ayan. So, pwedeng ganito pala to. Tingnan ito. Highlight natin siya. Tapos, Command Shift P or sa Windows, Control Shift P. Ayan. Tapos, wrap. Ayan. Tapos, wrap natin siya sa script. No, yun. Mas madali. Ayan siya. So, eto. Yan. Testingin natin dito. Click natin to. Yan. Click me. Tingnan natin ang F12 natin. Okay. Clear natin to. Click me. Ayan. So, si inner muna, tapos si outer bubbling. So, mula sa loob, pataas, nagbabubble up. Ayan. Ayan yung bubbling. So, ito yung, teka, yan lang baka dali yun. Okay. Okay. So, bakit useful yung bubbling? Yung bubbling yung default default behavior eh. Kasi kung wala kang parameter, pagka naka-false yata itong capture, so ang nangyayari, kabaliktaran. So, sa halip na capture, bubbling siya. So, yun yung understanding ko. Tingnan natin kung tama yung understanding. Yung understanding natin. Understanding ko. Ayan. So, bakit ba siya useful? Ayan. So, may comment. Okay. Okay. Parang naalala ko. Ito, naalala ko to. Ito. So, useful yun kasi pwedeng, pwedeng, teka, bago tayo pumunta rito, tingnan ko kung tama yung naiisip ko.
Yung sabi rito, pagka ayan, may bubbling useful. So, pwede kang ano, maglagay ng isa lang listener sa buong to, sa buong tatlo. Ito, 1, 2, 3. Pwede mong dito na lang ilagay sa outer. Yung outer natin is yung pula. Ito. Ayan, itong outer. Ayan. So, ang sabi rito, pwede natin i-delegate sa isang ano lang. So, natin kailangan lagyan sila lahat. So, ito yon. Pwede nating, ayun siya, ilagay sa common parent. So, yung common parent nitong inner, middle is yung outer. So, i-centralize natin. Subukan natin na. So, kung may bubbling, pwede tayong mag-centralize ng ano, ng event. So, saan ba daw useful yun? Pag may dynamically added na element, ito yung ano yun. Okay. Sige, may discuss natin ito. Ayun siya. So, lalagay natin sa, ay teka, ba't inner pala to? Ayan, teka, mali rin yung simulation natin kanina. Inner, outer, middle. Inner, okay. Anyway, inner. Si inner, si middle, si outer, si middle. Okay, tanggal na. Hindi to inner, dapat to ano, outer. Ayan, may mali tayo. Ayan. So, click natin si inner. Ayan, inner, middle, outer. Click natin si, ito, si blue portion, which is si middle. Ayan, click natin siya. Ayun. So, middle. Pag click natin si middle, magbabubble up. Pati si outer na na-involved. Ayan siya. So, pagka naka-bubbling tayo, bubble. Ayan. So, ang pag-clear nito, ang shortcut nito, pag nandito ka, Command K or Control K. Ayun. Halimbawa, ito gusto mo i-clear yan para, ayan. Sa Mac ay Command K, sa Windows ay Control K. So, ayan. Command K. Yun, so pag click natin siya dito, magbabubble up, inner, middle, outer. So, maski hindi natin direktang pinlik si outer, yung pula, yung outer ay ang pula. Ayan. So, kasama rin siyang matatawag. Ayan siya. Outer red. Ayan. So, okay. Lagyan na natin ng mnemonic. Inner, ano to? Yellow. Tapos, middle, blue. Para mas madali natin makita. Ayan. So, syempre, di pa ito mag-effect. Re-reload natin. So, ayan. So, nagbabubble up siya. From middle, sunod tatawagin ay yung from middle. From inner, sunod tatawagin si middle, si outer. Ayan. Ayun. So, wala to ano, malamang wala to pinalaman sa order nito. Maski pagbalik na rin natin yan. Nakadepende pa rin siya sa backlick natin to. Nakalagay, tinawag to, eto. Pero maski balik na rin to, think ko, certain ko na wala kinalaman yung ordering nito. Yung ano pa rin dito, kung paano yung arrangement sa element sa mismong page. So, at natin siya. Tapos pag nag-save siya, mawala yung ito, yung bilog doon. So, command S, save na wala siya. So, verified na tama siya. For good measure, lagay na rin natin inner X para alam natin bago yung program. Ayan. So, sinave natin, reload natin. So, pindutin natin yung gitna. So, mangyayari pa rin. Tatawagin pa rin unahin si inner, tapos si middle, tapos si outer. Walang kinalaman yung pagkaka-arrange ng code. So, try natin si inner. Yun, tama. Tama naman yung theory natin. Si inner, tapos si middle, tapos si outer. Ayan. Okay. So, try natin si middle. So, yun. Middle, tapos outer. Ayan. So, try natin si outer. Ayan, si outer, mag-isa lang. Ayan.
So, ayun yung bubbling. So, ano yung advantage pagka may ah, bubbling? So, pwede mo i-delegate sa isang listener lang ba? Gusto mong nakaka may handler ka na nagre-respond pag may dynamically nag-add ka ng element. Ayun siya. Ayun siya. Pwede kang may binanggit siya rito kanina na gano'n. Ayun, dynamically mas efficient siya. So, para yung dinagdag mong element, hindi mo kailangan mag-attach uli ng mag-add event listener, hindi natin kailangan mag-attach ng click event dun sa mismong element. Sa parent natin ilalagay sa pinaka outer. Ayun. So, katulad dito, pwede natin i-delegate na lang kay outer yung trabaho ng dalawa. Outer, si pula. Ayun, outer red. So, ito si outer, delegate natin sa kanya dito. Ano mai-click natin dito? Mapupunta rin kay red. Ayan, tanggalin na natin to. Ngayon. So, although ang lalabas nito puro outer red. Kung galing man sa loob, outer red pa rin. Oh, copy. Yan, outer red pa rin. Pero ano yan? Kung gumagana yan. Set. Eto, kailangan natin yan dito. So, kung nakabubbling siya, yan, maglagay tayo rito ng ano, ng argument, ng parameter, event. So, console log natin si event. Pagka nagde-debug pala kayo, may event rin siya. Curly bracket para kita mo agad yung pangalan ng variable mo rito. Kasi kung ganyan lang, bawa, console log, event lang. Ayan. Pag ganyan lang, di mo na kung saan galing yung output. Ayan. So, lagyan natin siya ng curly bracket. Ayan siya. So, para may pangalan siya. Ayan. Ayan siya. Itong event na yan, shorthand yan sa event, colon, event. Kung parehas lang ang pangalan, pag-isahin mo na lang. Ayan. So, reload natin. Pag nag-click tayo, yun, may event, may pangalan, di ba? Ayan yun. So, yun. Yung, ano to, object structuring. Ayan. So, si event natin, makikita natin, may target dito eh. Para malaman natin kung saan ba galing yung, ano, yung element na nag-originate yung event. So, yun, one handler, pero yan. Yun, know, may target tayo rito. Ayan. Target is yung yan. So, unclick from, lagyan natin dito para hindi laging red ang sinasabi. Lagyan natin dyan I am click from event.target. Yan siya. Pero ano yan eh, object yan eh. So, dapat dyan, lagyan mo ng .id o .name. Wala tayong name eh. Pero lagay muna natin to. Yan. Lalabas yan yung mismong object. Iba-iba. Ayan. Click from button, kita nyo yan. Ayan yan. So, try natin click dito. Click from middle. O, yun. Kasama si middle din sa ano. So, gusto natin makuha yung mismong pangalan. Okay. Yung mismong pangalan ay nasa object eh. Dapat ina-output na yung mismong ano. Okay. Okay. Mga pala object talaga to. Tama. Element. Ayan, element. Event na target ko ng element yun. So, element siya. HTML element. So, lagay natin dito, target dot, hindi pwedeng name. Wala namang name. Dot ID. Yung mga ID tayo rito. Ayan. Inner, middle, outer. Ayan. So, try natin na. Ayan. Middle. Ayan. Middle. Inner. Ayan. Outer. Ayan yun. So, isa na lang ang handler mo. Ang advantage niyan, pagka may nadagdag, hindi mo kailangan maglagay uli ng add event listener. So, pakita natin yung exercise na gano'n na pag nagdagdag ng element, sumasama na rin yung ano ron. Magdagdag tayo rito ng ano, mag-button tayo rito. Maggawa tayo ng isang button. Yan yung sinasabi rito na isang i-delegate mo lang sa pinaka parang root.
yung pinaka-root natin ay yun, malaki yung scope, tapos si outer. Ito yun, si pula, si outer, si red. Ayan, natanggalin nga natin. Ayan, tanggalin natin sa kaliwa. Masyadong cramp yung ano natin. Okay, maglagay tayo rito ng button. Ayan, button. Ayun dyan na ito. Okay, button, sharp, add element. Add element. Okay, add element. Tab. Ayun. Tapos, ayan. Gusto ko talaga ibalik yung ano eh, yung jump dito eh. Ayokong ano eh, tagal nito eh. Down, 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 down. Magiging ano eh, yung alt slash. Try natin yung isang extension, baka walang conflict sa mga shortcut keys ko. Try natin to. Okay. Si Ace Jump, si Jumpy, ano shortcut niya? Try natin to. Shift Enter. Okay. Shift Enter. Nangyari, kung maganda. Shift Enter. Dami yung user ah. 600, almost 600,000. Ito, 170. Okay. Ayan. So, Shift Enter daw. So, nandito tayo. Magja-jump tayo papunta rito. So, yan. Shift Enter. Ay, Shift Enter. Shift Enter nga ba? Hindi naman yata. Metagod. Meta word. Ay, dito tayo. Jumpy. I-binding Shift Enter. Natin. Shift. Ano ba? Si Jumpy. Word mode. Okay. Ano yun? Ay, ang pangit. Ang daming ano. Ang gulo ng hindi siya yung specific. Shift Enter. Ano shortcut nun? Okay. Hindi ako sanay dun. Jumpy word mode. Jumpy. Okay. Mas sanay ako dun sa ano. Yung meta jump. Ang galing. O yung isa. Try natin isa. Si Metago yata. Pinakauna ko nalaman to sa ano eh. Face jump ang tawag sa kanya dati. Ayun na, face jump. Pero ito yung ginagamit ko. Alam ko ito yun eh. O baka ito Metago. Ayan, try natin si Metago. Ito yung walang conflict sa ano. Ayun. Doon sa ano, isa kong environment. Metago. Naka-install data Metago. Try natin ito. Try natin. Nasaan na? Ayan. Ayun. Alt slash din. So, semicolon. Ayun, mas maganda to. Ayan. Yung ginagamit ko. Natin kung may conflict siya. Kasi meron kong delete one word to the right. So, ay, conflict pa rin siya. O, ito rin yata yung install natin kanina. O, parehas lang sila. Ano lang. Baka port lang ito nung ano. Okay. Ba't meron siyang conflict? Ayan natin, meta goal. Magka-conflict sila sa ano eh. Yung tawag dito. Ano yun? Teka. Tanggalin ko muna yung conflict na yun. Ito. Iba yung magka-conflict. Sino kaya rito yung nagka-conflict sa ano ba? Sa keyboard combination ko. Yun yun. Hindi siya nag-delete eh. Alt delete to eh. Alt delete. So si alt delete, alt backspace. Alt backspace. Meta din. Si option backspace.
Ito yata yung nagko-conflict, hanapin natin. Disable ko muna. Eto, delete from cursor to the position. Okay. Delete from cursor to the position. Diba? Kaya tayo ano. So pag pinili natin to, di-delete niya hanggang semicolon F. Ayun. Ayoko niyan. Tanggalin muna natin. Meta goal. Ano yun? Alt delete. Tanggalin muna natin siya ha. Eto. Alt delete. Pwede kaya siya i-disable lang. Para di ko na kailangan tanggalin yung binding. Okay. Hindi. Tanggalin natin. Delete natin. Okay. Siya i-delete ang ganito lang. Yan, remove key binding. Key binding remove. Pwede kaya siya ibalik. Reset key binding. Okay, pwede naman. Delete natin siya. Tanggalin natin. Remove natin siya. Okay. So, ayan. Uy, nandun pa rin. Ano ba yan? At hindi siya nag-effect. Mga biyang. Delete to after. Save ba? Bakit na i-save? Ay, ay, ay. Ay, mo na gano'n. Yun pa rin siya. Teka lang. Tanggalin natin. Ano ba yung ginagamit kong ito pa rin. Nandito pa rin siya. Iba yata yung ano pin. Ito, delete natin. Okay. Verify rito. O yun, okay. Add element. Okay. So, yun. Magkano yung ano ko. Ano pala. Pagka nag-delete kayo para mabilis, uh, alt backspace o option backspace sa Mac, tapos sa Windows, alt backspace. So, pag nag-alt backspace kayo, yan. Ito yun. Nakikita nyo rito kanina na lumalabas sa right portion ng right bottom portion, merong symbol, meaning nun is option or alt. Tapos yung nasa kanan, yung may X sa loob, backspace yun. Yun yung, so, para mabilis lang mag-delete, alt backspace o sa Windows. Yung sa Windows yung alt backspace sa Mac, option ang tawag sa alt. Ayan. Okay. Yun, nandito tayo. Yan, balik tayo. So, add element. So, punta tayo rito sa dulo nito. So, alt slash tapos semicolon. Punta tayo sa press natin yung F. Baba na tayo dyan. So, document dot get element by ID and add element. So, lagay tayo ng ano rito, handler natin. Okay, lagay tayo ng handler dyan na mag-add tayo ng element sa loob. Ngayon. So, dito, halimbawa, insert after yata. So, si outer na lang. Magdagdag tayo sa loob ng element. Ayun. So, dito meron tayong document dot get by ID, then outer dot, then append tayo rito ng document dot create element. So, append child. So, dalawa yan eh, append child tsaka si append. Si append, wala siyang wala siyang hindi mo pwedeng saluhin yung ano, yung kung ano yung na-create sa loob dito. So, gamitin natin append child para okay, lakihan natin itong screen. Ayan. So, meron tayong ayan, create element, button, ayan, tapos button dito, button, close, button, ayan, tapos button dot text content, ayan, equals to ayan, top me. Ayan, may natin yung word para ayan natin.
Yan. So, add element tayo sa ano, kay pula, kay outer. I-add natin yung ano, lagay itong append child. Kasi append, ang return nito void. Ayun no. Gamitin natin si append child. So, yung return ni append child ay yun, yung element. So, pwede natin kunin yung reference, i-assign natin. Ayun siya. Ayun. So, kung ano man yung nakuha natin dito sa loob, ayan, pina-append child. Itong reference nito, napupunta dun sa dito, na-assign dyan. Ayan. So, para mas ma-concise yung code natin. So, try na natin i-run. Okay, ayan, add element. Nag-add tayo ng element. Okay. So, append child, get element by out. Ba't wala lumabas na button? Dapat may lalabas. Kalimutan ba natin? Hmm, ba't may lalabas dito? Magkakaroon dapat ito ng button. Append child nga ba? Try nga itong ulit. Ayun yung add element. Gano'n ba si add element? Kasi natin baka hindi naman. Get element alert new. Okay, add element. Uy, hindi na gama. Kaya naman pala. So, si button ID add element. Tama naman. ID add element. Tama naman. Teka. Ano ba yan? Napaka happens to the best of us. Yan. So, document get element by ID add event listener. Okay. Lagyan natin siya ng click. Yan. Lagyan na, baba natin siya para maliit lang na natin. Yan. Screen natin. Yan. Meron siyang, ito yung handler niya. Tapos, baba natin. Structured natin. Okay. Ayan. Okay. So, ito, yung event handler niya, second parameter. Yung third parameter niyan ay yung use capture. Alam natin kung ano ba yun. Okay, add event listener. Yan, meron na tayong add event listener. Click dun sa add LM. Yan, so reload natin. Dapat lalabas na yung yo. Yan, lumabas na. Okay. Yan, so reload natin. Tanggalin natin yung so, yun. Nadagdagan ng button. Ngayon yung button na yan, may behavior na rin. Kasi kina-capture natin yung pinakamalaki yung sakop at inilagay natin si top ni doon sa loob ng ayun yun. So, yun. So, pag pinlik natin si top ni, meron na rin siyang behavior. Courtesy of, actually, behavior na doon sa pinaka-root. Mukha lang na si galing mismo kay ano yun, kay bagong, kay dynamic element. So, ayun siya. Nagdagdag tayo pero yung dinagdag natin si button, hindi na natin kailangan gawin na button that add event listener. Nakatipid ka ng ng tawag dito, ng event listeners na idinadagdag. Hindi mo kailangan isa-isa lahat ng element lagyan mo ng event listener. So yun. So may mga scenario may shared code ka, hindi mo kailangan lahat sila add event listener sa isang function. Hindi mo na kailangan gawin ganun. So kung walang bubbling, kung walang capability ang browser o ano ng bubbling, lahat ng idadagdag mong element maggagawa ka ng sarili mong add event listener. Nagdagdag tayo ng button. Ayun yan, button. Tapos, ayan, lalagyan natin halimbawa rito. Click. Wag mo natin ilagay yan. Yan. Tanggalin mo natin. Okay. So, ito muna. Mamaya, ma-encounter natin sa ano yan. Sa pag hindi siya bubbling, capturing siya. Tingnan natin kung ganun mo. So, ito, yan, nag-add tayo. Para na rin si button, meron siyang sarili niyang event listener.
So, dinagdag natin siya. Kung walang bubbling, yung dinagdag mo, yan, from outer. So, click natin si top me. Lalabas dyan. Teka, wala kasi tayong ID. Lagyan natin ng ID. Ay, dapat mayroon to. Add elem. Add elem. Unclick from. Let's ganun. Hindi. Wala nga siyang ID kasi add element pala. Eto. Lagyan natin ito ng ID. Ayan. Lagay tayo ng ID rito na pwede tayong gumawa ng ID na ano. Dynamic din. Halimbawa, ito. Gawa tayo ng pwede yan sa ano eh. Sa ito. New date na ganyan siya. Hindi gawin natin siyang ano plus. Magiging integer yan. Lagyan natin siya ng plus. Magiging integer. Okay lang. Yan. Nababago. Nag-increment siya. So, ayun ang ating gawing ID. Ayan. Button the ID equals to lagay natin dito ay new date. Okay. Kasagatin ng plus para maging integer. Okay. Ayan. So, add element, top me. Ayun o. Meron siya. Ayan. So, add element ulit. Iba na naman lang yung ID niya. Ayun. So, ito yung ID nito mas maliit. Ito mas malaki. Mas maliit yung number niya. Ito mas malaki. Ito, 168. Ayun kanina. Ito, ayan, 566. Ayun siya. 6168, 6566. Ayan, mas mataas tong number nito. Sa later date siya. Ayun. So, meron silang sarili nilang, parang sarili nilang event handler. So, kung walang bubbling, ano kayang, ang mangyayari, kung walang bubbling, walang mechanism eto, lahat to, para, kumari may shared code yung lahat ng mga to. Lahat sila, gagawin isa-isa ng i-add event listener doon sa isang function. So, para magiging ganito yan. So, kung walang event bubbling, pati si button, lalagyan natin ng add event listener, click, tapos yung function, gagawa ka rin halimbawa ng function hello, yun. Lagay na rin natin, greet. Ayan, alert, hello, ayan. Ayan natin ang ganito. So, greet. Ayan siya. So, kung walang bubbling, lahat ng add event ng element natin, kung meron kang shared code, bawa ito yung pinaka sa labas niyan, lahat sila, yung listener nila, manggagaling dito sa listener dito. Ayun yun. Okay, so try natin ngayon. Dapat, ayun. Ito, dalawa yung event niya, no? Nito, isang galing kay dito, at saka yung sarili niya. Ayun. So, nauna yung, ano, alin yung nauna? Gawin natin console. Console din para primary ko. Console.log hello. Okay. Ayun yan. Add element. Top in. And click from. Okay. Alin na mas nauna? Hello. Yung sarili niya. Yung sarili niyang event. So, ayan. Naging nga natin ang narito. Para alam natin kung sino nga yung nauna. Plus new date. Okay. Nalabang natin yung number. So, mas nauna ang 2338-1470. Hindi, ID nga pala to. Walang kinalaman yung ID. Dahil sa event, then nauna naman talaga yung ano. Itong 956. Mas nauna siyang i-handle. Tapos, pataas, palabas. So, nauna yung pinakaloob niya, sarili niyang handler. Tapos, nag-bubble up. So, itong ano, sarili niya yun. Yung 956, ito yun. Ito yung 956. Nauna to. Tapos, sumunod ay ang ito, si line 31.
Si line 31 ay eto, yung nasa parent na. Ito yung parent ng pula. Ayan, si outer. Ayan. So, line 31 and line 33. Ayan, I am click from, ayun, yung ID niya ano ni top me. Ayun. Ayun, pwede rin natin ilagay dito ang I am click from, ano nga ito, text content. Dahil na yan. Gugulo lang yung ano. Pagka nag-text content tayo rito, I am click from, bawa ayan, event.target.text content. Okay. Ayan. I am click from, ito, click me. O walang value eh, walang, or blanco lang to blanco. So, try natin dito. I am click from top me. Ayan, I am click from, ayan, tapos yung text content niya. Ayan. Ayan, okay. Page. So, ano yung, yun, naintindihan na natin si bubbling. Ngayon, ito may sinasabing, ayun, yung bubbling, pwede natin i-stop yung propagation. Okay. Okay, okay. Ito mukhang madali to. Total, nagawa na natin yung, ano, yung sarili niyang handler. Dito pa lang, pwede natin tawagin yung event. So, halimbawa, sarili nating handler yung gagawin natin. Uh, ayaw nating malaman ng outer yung activity natin. So, dito, ayan, maglagay tayo rito ng stop propagation. So, hindi na siya aakyat. Hindi na siya aakyat. So, tingnan natin. Ito na aakyat to eh. So, okay, try natin na. Ito aakyat to. Ayan. Aakyat. Maakyat. Ayan. So, I am click from. Ito yung pinakalabas eh. Ayan. Na-handle ni, sino yung I am click from? Si outer. Ayun yun oh. Si outer. So, kung ayaw natin umabot doon, lagyan natin siya ng ano, event that stop propagation. Hindi na siya aakyat. Ayun yun. Hindi na siya aakyat. So, ito yun. Pagka. Hindi. Ulitin natin. Si greet ay yung top me. Okay. Add element. Okay. Tapos si, ano, meron siyang sarili niyang event listener. Si, si top me button. So, lalabas sa kanya hello. Pero hindi na siya tutuloy sa tawag dito. Sa pinaka outer. So, hindi na siya tutuloy dito sa parent niya. Actually, nilagyan natin siya rito hindi sa pinaka-loob mo. Ito yung kulay blue. Okay, so dito, hindi na siya uh, pupunta dun sa ano. So, hello lang lalabas dito. Ayan. Ayun, hello lang. So, kung wala kang stop propagation, masasalo siya nung nagmamay-ari sa kanya. Nagmamay-ari kay Tapme. Si Tapme kasi ay nasa, ayan, pag-aari siya ni Outer. So, si Tapme, ito si Tapme, ano natin, refactor natin. Button Tapme. Tapme button. Ayan, so si Tapme button, pag-aari siya ni Outer. Ayan siya. So, itong button na to, ayan, which is na-assign dito. After mo mag-append child, pwede rin ganito, hindi rin mo nakakalit ito. Yan. Ito yung huli, yung na-return niya, yan, HTML button element na pupunta rito. Which is itong append child, itong si top ni button pag-aral siya ni Apple. So kung, ayan, kung ayaw nating umabot kay outer,
yung event, i-stop na natin yung propagation. Kung gusto natin ano, hayaan lang, yung huwag natin lagyan ng stop propagation. Ayan. So, ito, ayan, umabot kayo. I click from top me. Stop propagation, di naaabot doon. Hanggang hello lang siya. Ayan. Ayan. So, ito, si click me, I am click from inner me. Ayan. Ang galing na natin, nakalito ito. Ayan. Ayan. Click from, kasi ano eh, si inner button eh. Ayan, button, inner. Yan. Pero I am click from, pero yung event handler na yon galing kay line 33, yung si ano yun, si outer yun, si parent yun. Ito yun, si outer. So, yun, that's the same. Kung ayaw nating ano, ma-handle ni parent yung mga listener ni ano, di aabot kay parent. Doon pa lang mismo kay sa child, lagyan natin siyang stop propagation, diba? Gagawin din natin yung parang ganito. Yan, may stop propagation tayo. Halimbawa, lagay natin kay click me, si inner. So, gawa natin na sarili siyang ano, document the element that are inner and add event listener. Click tapos event. Ayan, di pa siya. So, nakikita yun? Nakikita. Okay. Okay, ayan. Add event listener. So, click natin si ano, I click from, yan, sa inner, lagyan din natin sarili niya. Siya muna yung tatawagin. Natin console log. Inner, first message of inner. Ayan. So, ayan siya. Si inner, first message, tapos ito. Ayan, I click from inner. Galing natin ito. Medyo nakakalito. Dalawa pa yung ano eh, yung line. Magaling natin sa event. Ito, comment natin. So, ayan. Kung ayaw natin umabot dito kay outer, yung delegation ng event, again din natin si ano rito ng ano, ng event that stop propagation. Ayan. Ayan siya. So, click natin dito. Oh, wala na. Hanggang ano lang siya. Hanggang dito lang siya. Hindi na maabot dito. Hindi na nagbabubble up dito. Ini-stop natin propagation ng bubbling palabas, paakyat. Ayan. So, hindi na siya nagbabubble up. Ini-stop na natin yung bubbling up. Ayan. Dapat yata pangalan nun, stop bubbling up eh. Stop propagation. Okay? Ayun yun. So, ano pa yung ma, yan, si bubbling yan. So, malinaw natin kung ano yung bubbling. Ano naman si capturing? What is capturing? Tanong na rin natin yun. What is capturing? Ayan, tanong natin. Ano nga ba yung difference ng bubbling and capturing? Capturing or trickling phrase. Event propagation din siya, pero baliktad naman siya. Trickling, parang ulan, bumabagsak, nagtitrickle siya. So, tingin ko, kabaliktaran na siya ng bubble. So, from labas, ito yung pinakalabas eh. Ito yung labas pa nga yata ito mismo ng ano, nung body. Yung, ito, may body tayo rito. Hindi tayo naglagay ng body. Anyway, okay. Nata yung body tag dito. Okay. So, ito, pinakalabas. Tapos downward. Okay, target face. The event reaches the actual element that was interacted. So, yung unlike bubbling,
Hindi siya yung default eh. Si bubbling yung default. So kung gusto natin maging baliktad siya, ang gamitin natin ay ngayon. So ayan, gawa tayong malinis na code ulit. Since ibang concept eh, hindi natin napagawa tayong bago. So, ayan. Okay, so save natin to tawagin natin siya capturing. Okay, so capturing. So gawa ulit tayo, gayahin na lang natin to. Ayan, outer, middle, inner. Ganun din yung example niya. Outer, middle, inner. Ayan, okay. Tapos test muna natin yung ano, kung gumagana. Capturing.html. Okay, ayun yun. So, para panigurado na siya ngayon. Capturing. Capturing. Hindi natin siya ng ano, ah, anong tawag dyan? String. Okay. Ayan, capturing. So, dito, capturing, okay, lagyan din natin ng, ano, ng event script. So, lalagyan lang natin siya ng proof. Lagyan natin siya ng proof. Ito yung proof. Okay. Okay. Kanina, yung code natin, ay na ayun din siya, parehas lang din siya. Ito rin yun eh. Nilagyan lang siya ng true and true dito. Since siya yung pinaka nasa labas, kaya dito hindi na nilagyan ng ano, capturing. Hindi mo na may ka-capture yung sarili mo. So ito, ibig sabihin, hindi, inner pala to. Hindi siya, okay, default is false bubbling. Okay. So hindi niya i-capture yung sarili niya. Okay, tama nga. Yan, inner. So pinaka-button eh. So copy natin yan. Sabi, sabi pagka nag-code ka, huwag kang masyado mag-copy paste unless boilerplate. Pagka may logic, type mo para namamasal sa memory mo yung, yung mga ideas, kung ano yung ano, concept, principle, ganyan. So, outer, add event, listener, click. So, okay tayo. Yan, okay. Ito, ganyan. Ito, nabanggit ko na yata kanina. Ito yung function, shorthand lang yan. Itong ganito. So, lagyan mo ng equal greater than dito. Tapos tanggalin itong function. So, parehas lang. So, lagay tayo rito ng console log. Okay. Outer div create factory. Okay. Factory. Factory. Factoring. Tapos, ito rin. Ayun, copy na lang natin ito. Ito lang ang difference nilang ay ito. Ito, true rent, true frame, outer. Ito, middle. Okay, click, capturing. Okay, tapos ito, yung dulo ay yung si button. Hindi natin siya ng, okay, ayan. Ito na rin ng inner. Ayan. Tapos ito ay si inner button. Ayan, target siya. So, another sense na bigyan pa siya ng true or false dahil by itself siya naman mag-handle sa sarili niya. Ayun, so ito, yan, sabi rito, lipat natin para habang tinitingnan natin, nakikita natin to. So, kopyahin natin to para habang binabasa natin, sa simulate natin sa ano.
sa tawag dito. Tingnan natin siya rito. Paano ba yung comment? Tingnan natin ang paste natin dito. Hanggang dito. Tapos command slash comment. Ayan. Ganyan yung comment ni HTML. Ayan. Naka less than exclamation mark, less than dash dash. Yun siya. Ano, tapos ganyan. Slash, tapos greater than. Okay, ayan. So, sabi niya rito, word wrap na natin. Word wrap. Okay. Pag click natin yung inner, mauna yung capturing. Ayun yung. So, si capture, dahil nakatlo siya, capture middle, inner. Ba? Huli pa si ano? Huli pa si target. Huli pa si target. So, baliktad. So, salit na mauna yung kanina dito. Diba? Pwede naman natin ano ito. Tanggalin yung true rito. Ba, may true rito. Tanggalin natin muna yung true. Ito yung ano, default. Naka-false. So, tingnan muna natin, no? Ayan. Mula sa loob papalabas. Ayan. Tinawag si loob papalabas. Loob, diba? Outer. Ba't ba outer pa rin? Ano naman? Copy-paste kasi. Middle. Okay, ayan. Yan. Inner, middle, outer. Ayan siya. Inner, middle, outer. So, bubbling up, nagbabubble siya. Ngayon, pag kinapture natin siya, ayan, dalawang capture. So, mula sa labas, na-handle siya mula sa labas muna, papaloob hanggang dumating dito. So, tingnan nga natin, ha? Ayun, clear muna natin to. Clear history. Clear, wala siyang shortcut dito eh, pero yan, Command K o Control K sa Windows. Yan. Clear console, Command K. Yan, okay. Click me. So, naka-true na tayo. Sinave ba natin? Inner button, target click. Ayun. So, yun ba yun? Yun pa rin ba yun? Ngayon natin. Yun. Yun, outer lead. So, click natin si inner button, pero hindi siya yung unang inasikaso ni browser. Una niyang ano, yung mga nagka-capture. So, si outer, siya yung nagka-capture. So, siya yung inuna. Sumunod si middle, tapos hanggang dumating dito sa target. So, order dito, wala rin kinalaman to. Ano rin to, kumbaga, may kinalaman to sa order ng hierarchy ng ano, ng elements. So, kahit balik na rin natin to, una pa rin tatawagin ay yung outer. Ayun yung hopefully, ngayon ano, yung nabivisualize ko. Hindi siya yung ano, hindi siya yung kung paano in-attach hierarchy ng ano to, element eh. So, maski unahin natin yung middle dito, una pa rin matatawag yung outer. So, yan, balik na rin natin. I-verify na hindi lumang code yung ano, yung ginagawa natin. Ito ginagawa ko yun. Nalagay lang kahit anong palatandaan o XXX. Yan, para alam natin na mamaya fluke lang pala o aksidente lang yung output. Yan, yan. So, para alam natin na talagang bago siya. Yan, XXX dapat may lalabas. So, dito, ang pinoprove natin, wala kinalaman sa order ng event listener kung paano siya nagbabubble or paano siya nagka-capture. So, try natin. Ayan. So, yan. Bagong code to. Bago lahat pa dito. Bago. So, pinagpalit natin si middle na si outer. Pero, mas mataas ang certainty ko na ano,
gaya nung kanina sa bubbling, kahit baliktarin mo siya, ang inaasikaso pa rin ay yung kung paano yung pagkaka-arrange ng element, hindi yung event. So, ayan. So, hindi mauna yung middle dito, mauna yung outer. So, click uli natin yung loob. Ayan. Well, yun, no? Outer pa rin ang una. Outer, middle, and inner. So, outer, middle, inner. So, yun yung capturing. So, pabaliktad nga siya. Pag ganun siya. Outer, middle. Ayan siya. So, yun yung capturing. So, basahin natin ano nga ba yung ano niya, gamit niya. Kasi mas nakikita ko, mas, ano yun, mas may utility yung bubbling. Oh. Pwedeng isa lang yung handler, si Peric mag-handle sa lahat. Yung, pero kay capturing, less commonly used nga siya. Mas useful si bubbling. Yun. Ayun, so, uy, pwede rin natin palang i-stop si ano. Okay, stop nga natin. Subukan natin. Mas less useful siya pero may mga cases na may pwede tayong implement. Ano, mas useful sa bubbling. Yun. Tama nga yung idea natin kanina na si bubbling madaling ma-gets kung ano yung purpose niya. Yung bawa, isang, isang event listener lang nasa pinaka-outer lang. Siya na yung bahala dun sa event listener ng mga nasa loob niyang child. Ayun. So, dito, pwede rin natin siyang i-stop. Yun. Yun. Balik natin ulit sa dating order. Kasi wala kinalaman sa ano. Para lang naman. Para lang consistent din sa ano. And outer, middle, and outer middle. Patanulin natin. Gawin natin yung y. Okay. So, ang footloop natin dito ay yan, bagong code. Okay. Ibabagyan rin natin yan. Ulit-ulit yan. Yan. Okay. So, ayan. Hindi na aabot to kay ano, kay kay inner. Ayun siya. Stop propagation. Ayan. Yun. So, try natin. Hindi na siya abot kay inner. So, from outer, tapos si inner, hindi na siya abot kay inner. From outer, pinag-capture, tapos si middle, hindi na siya abot kay i-stop niya yung propagation. Yan. Hindi na siya abot dito sa pinakaloob. Try na natin. Ito, click natin, pero hindi lalabas yung inner button. Click target, hindi siya lalabas to. Dito pa lang, ini-stop na natin. Lalabas ito, lalabas din ito, pero hindi na abot dito. Try natin. Okay. Ayun, yun nga. Hindi na umabot dito. So, yun yung stop propagation. So, may sense nga na hindi siya dapat tawaging stop bubbling kasi may dalawa yung use niya eh, propagation. So, may propagation up, which is yung bubbling. Ito, propagation down, which is capturing. So, isang pangalan na lang. So, ni-stop natin yung propagation ng capturing. Hindi na siya mag-propagate papaloob. So, by the same token, pwede stop propagation sa pinaka-outer. So, wag muna natin, bagay natin. Ayan. So, eto, outer middle, tinanggal natin stop propagation. Ngayon, ibalik natin. Ayan. Dito na natin siya ilagay. So, hindi na siya aabot kay middle. Ayan yun. So, lagay tayo rito ng event dot stop propagation. Ano itong stop imaging? Ayan, problema sa autocomplete. Ang dami tayo na curious na ano yung ano. Okay, stop propagation. Okay, ayan. Si stop propagation naman, ayan, stop propagation. Pag negative sa outer, okay, hindi na aabot kay middle sa blue. Ayan yun. Ayan, ganyan na lang siya. Hindi na umabot kay blue, hindi na umabot kay inner. Ayan siya.
So, ganun din dito, maski i-click natin si blue rito, hindi rin lalabas si ano, middle deep click capturing. Click natin si blue, middle blue. Yan, si middle, ito yun eh, si middle. Si inner, middle, outer. Okay, so si middle, hindi rin lalabas, hanggang ganun lang. So, comment natin, lalabas na ngayon si middle. Lalabas si middle, yan, hanggang kay inner. Clear console, okay, yan, lalabas din si middle. Ayan, send din natin yung stop propagation. So, click natin siya rito, click ulit natin. Click, mabot kay middle, outer middle. Pag naglagay tayo ng stop propagation, ano yun, hindi nakabot dito. So, remove natin. Ayan. So, click natin si middle. Maski meron siyang sarili ng event listener na click, hindi na umabot sa kanya. Napigilan. Hanggang dito lang. Nag-stop na mag-propagate. Ayan. Ito, hindi, wala nang, ano, nawala na ng gamit ito. Tsaka ito. So, hanggang kay ano lang, kay parent lang. So, may utility rin siya, pero hindi siya kasing useful ni Backlink. So, basahin natin. Mas sabi siya ano, early intervention. Yun. Yun. Yung merong stop. Okay. So, ito yung summary. Si bubbling, yan yung default. Pag wala tayong nilagay na ano rito, parameter dito, ibig sabihin nun, bubbling. Ayun siya. Pag pinagatin ng true rito, magiging capturing siya. Dinadaanan siya ni ano, ni browser na dadaanan siya muna. Ito, ayun siya. So, dinadaanan siya ni browser. So, pag bubbling, yun. Kinlik mo si grandchildren, o sabi mo kay parent mo, sabi mo rin kay grandparent mo yung default. Pag capturing, baliktad naman. Yan yun. So, pag naka-capture ka, yung, yan, naka, natatawag din yung, kaya pala. Testingin natin, naka-capture siya rito. Pero syempre, pag naka-capture siya, di ba? Yan, capture, okay. Hindi natin stop propagation. Capture, ayun siya. Click siya kung dito, lumabas. Click natin yung inner button. So, outer, middle, capture, capture. Parang sinasabi natin kay browser na, pagka naka-capture siya, daanan mo muna ako. Ayan. So, yan. Uh, pag bumaba ka, bago ka mag-bubble up, daan mo muna ako. Ayun sinasabi ni pangatlong parameter dito na daanan mo ko as event listener kapag ka bumaba, parang paloob, tap, bago ka mag-bubble up, daanan mo muna. Ayun yung capture. Ayun yan. So, ayun. So, maski ang kinlik natin ay yung loob, dinadaanan muna tong labas. Labas, middle, yung blue, tapos inner. Maski ang kinlik natin yung pinaka loob. Click natin yung gitna, dadaanan din yung labas. Ayun yun. So, click natin yung labas. Ayun. Hindi dyan lang siya. Ayun. So, ayun siya. Pagka-capturing. So, pag kinlik natin si parent, ayun siya. Ayun siya. Capturing. So, tanggalin natin siya. Ito. Ayun siya. Outer click. Ngayon, click natin yung loob. Ayun siya. Baliktad na siya. Hindi na yung outer, middle, inner. Ayun siya. Inner,
middle, outer, bubbling up. Okay, ayun. So, baliktad lang sila. So, pagka bubble, pataas, pag capturing, pababa. Ayun. Ayun yun. Okay? So, naintindihan na natin kung ano yung difference ng bubbling sa capturing, which is nakokontrol sa pangatlong parameter. First parameter, kung anong event, tapos yung mismong ano yung event na i-handle natin, click, tapos yung mismong code para doon sa event na yun. Tapos yung pangatlo, kung ano yung ano, propagation na ano nangyayari, kung pataas o pataas or pababa. Ayan. Bubble up, bubbling, umakyat, capturing, bumababa from outer papuntang inner, ito from inner papuntang outer. Ayan siya. Tanong na rin natin, what is stop immediate propagation? Immediate propagation. Na-curious eh. Mas less frequent use. Hmm. Hmm. Button, okay, tingnan natin. Yung button dito, may event handler, stop handler 2. Ano yung handler 2? Dalawa yung ano niya. Yung immediate propagation pang kapag ka dalawa yung handler ng element. Okay. So kung dalawa yung handler ng element, yung yung kasunod niyang listener, kasi pwede yun eh. Parang tawag yata ron multicasting na multicasting. If I'm not mistaken, multicasting ang tawag sa ganyan. So, pwedeng marami nakasubscribe na event sa isang ano, sa isang object. Ayun siya. So, try nga natin na ano, kung stop immediate propagation. Yung simple lang to. Based on understanding ko, parang pe-prevent niya yung kasunod na event handler. So, ito by order siguro to. Yun siya. By order ng event listener. Kasi isa sila button. So, try natin. Gawa tayo ng ano. Stop. Stop immediate propagation.html. Okay. Gawa tayo rito ng button. Okay. Button. Hello. Ayan. Tapos, okay. First, be first to, okay. Ayan. Star get element by ID button cons B. Ano ba yan? At sa may squiggly. Anong mali natin? Cover na natin. Simple lang, may mali pa. Expected. Teka, ano ba yan? Brain fart. Okay, script. Ano yun? May ganun. Baris na lang nilagay natin. Pero lumalabas ka din eh. Ano kaya to? Fix using Copilot. Disable natin si Copilot. Huwag natin gamitin yan. Mag-aaral tayo yun. Yan. So, ito, type ko style. Brain fart talaga. Yung script.
Ayan. So, lagay tayo ng event listener dito. Event listener, click. So, gawa tayo ng ano dito. Console first. Okay. Second. Okay. Third. Third. Ayan. Okay. First, second, third. Load natin dito. SIP. Hindi naman natin to. Dapat nandito yun. Okay, SIP. Okay. So, add event listener. By ID. Yung nga pala to, ano, wala siyang get element by name, by tag name, by tag name, by tag name, by name, by name, add event listener. Elements pala to. Get elements. Kasi plural. Okay. Okay. Bracket 0. Undefined pa rin. Ba yan? Get elements by tag name. By tag name. Tapos bracket 0. Okay. Ayan. First, second, third. So, immediate propagation ay lagay tayo rito. Event. Event that stop immediate propagation. Okay. Okay. So, first, hindi na pumunta rito. Lipat nga natin. Yung paglipat nito, hold nyo yung option down. Sa Windows, Alt down. Lipat natin siya rito. Hindi na siya. Reload natin. So, click natin. Yan. First, second. So, na-activate to. Ito, pinigilan nyo. So, just the same. Ito, order dependent to. Tingnan ko. So, wala namang hierarchy ng element to. So, pag binaliktad natin, unang lalabas siyempre yung ano, yung second. O parang obvious na obvious, pero for the sake of completeness, ilagay natin, yan. So, lalabas si second. Kasi yung pinakaunang event listener. Hindi na lalabas si first saka si third. Yan. Simple lang. Ayun lang si stop immediate propagation. Ini-stop niya yung ano man yung ano, kasunod niya. Ayun. Ito, hindi naabot dito. Ayun. So, yun. Cover naman natin na yung ano, mga typical na ano, event handling. Ayan. So, okay, that's all. Ayan. Next time, meron din tayong ano, i-explore na mga bagay na hindi nyo alam, na maaaring hindi ko rin alam. So, aralin natin. Ayan. Aralin natin sabay. So, on the go, alamin natin. Okay. Next time, another code. Para mag-code ulit next time. Okay.